Amen. Thank you, Rick Rick, for that beautiful song. Rick Rick, do you know how old is that song? No idea? When I became a Christian way back in 1982, we were already singing that song in church. So that's just me. That's more than 40 years old song. But the song is so powerful, amen? Beautiful. Yun po yung panawagan ni Kristo na lumapit kayo sa akin, kayong namapagal at nabibigatan. Kaya po ngayong umaga, nagpapasalamat po tayo na binigyan tayo ng pagkakataon na mailapit sa Diyos lahat ng atin pong mga dalahin. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang atin pong mensahe ngayong buwan ng September, ay pinamagatan po nating gaining a new understanding of the value of the fruit of the Holy Spirit. So ito po ay mas malalim na pagtanaw. Ayun po sa likod, parang the Bible says, mga bunga po atin, nakikita ko doon sa ating chart. Beautiful. Kaya po, I am very excited ngayong umaga na pasimulan ang ating pong series for the month of September. Kung kayo po may mga banal na kasulatan, ako po ay nag-aanyaya sa inyo sa aklat po ng Galatians chapter 5. Babasahin po natin yung verses 22 and 23. Ito po ang mga salita ng Panginoon. Galatians chapter 5, verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Panginoon, we know that your words are precious. Kaya po sa aming church, kami po nagpapasalamat that we have the opportunity not only to study your word, listen to your word, Father God, but to proclaim your words. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, that every time that we hear the word of God, you allow the Holy Spirit to open our minds and our hearts and help us to understand and to accept the power of your word. We give you all the honor and the glory today in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Alam niyo po, tayo nakasentro sa bunga. At sa Panginoong Jesus, napakahalaga po ng bunga. In fact, kung ito'y mailalagay ni Joyce sa ating screen, Matthew chapter 7, verse 15, ito po ang ating mababasa hanggang 20. Yan. Kung mailagay mo lang, Joyce, I'll read it in Tagalog. Ang nagsasalita po ay si Lord Jesus. Yan. Matthew chapter 7, beginning with verse 15. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na mga asong gubat. Ayan, mga false prophet. Now, paano nyo daw po makikilala yung mga false prophet? Verse 16, makikilala nyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Verse 17, mabuti ang bunga ng mabuting puno, ngunit subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabubuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. 19. Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. So si Kristo po ang nagsabi, mga kapatid, makikilala natin ang mga bulaang propeta sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. By their fruit, you will recognize them. So pagdating po sa buhay, ang sukatan palagi po ay bunga. Kaya po sa aklat po ng Galatians, kung babasahin niyo po yung buong chapter 5, to get the context, makikita niyo po ang tinatalakay ni Pablo ay tungkol po na tayo ay pinalaya na ng Panginoon sa bunga ng kasalanan.
Pinalayan na tayo sa bunga ng laman o flesh. Sapagkat dito po ipinakita ni Pablo yung contrast ng buhay ng nasa laman at buhay ng nasa espiritu. At dito sinasabi ni Pablo na makikilala tayo, sinasabi din ni Kristo, makikilala nila kayo sa pamamagitan ng inyong mga bunga. Sabihin niyo po, bunga. Yan. In fact, sabi ni Chairman, ito pong ating bungang mangga sa labas. Yan po anointed ng Holy Spirit. Sapagkat kung meron pong mangga sa buong Loyola, ito po isa sa pinaka-mabungang mangga. In fact, isang araw, sabi sa akin ni Sister Jojo, nandiyan ba Sister Jojo? Pastor, iuwi mo to. Share mo to sa bunga ng mangga. Sa dami ho ng bunga ng ating mangga, talaga ho namang nabe-bless tayong lahat. Kasi pinapauwian tayo ng ating chairman para makatikim tayo ng bunga ng ating mangga. At masarap, Sister Jojo, matamis ang ating mangga. Makikilala niyo po ang puno sa pamamagitan ng bunga. At meron pong bunga ng laman at meron pong bunga ng espiritu. Now, paano niyo daw po malalaman kung sino ang puspos ng Espiritu Santo? Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. You ask the question, siya ba ay puspos ng Espiritu Santo? Puspos ba ng Espiritu Santo yung ating katabi? Kami po mga teachers sa school, hindi po natin matetest ang bata kung titingin ka lang sa mukha. Titingin ka sa bunga. Number 1, yung bata, paano ba siya manamit? Yan. Kung ang damit, kita nyo, halimbawa, kamukha kahapon, nandun kami sa MOA kasama mga anak ko. Ang damit ng isang bata ay nakalagay dun Guns N' Roses na may skeleton, skull. Tapos sa likod nakalagay Total Distraction. Yung ibang bata po, ang damit nila ay very modest. Yan. Very, very clean. Very presentable. Yung iba yung mga bata, ang itsura ng damit parang mga anak ng Diablo. May mga hikaw sa ilong. Yan, may mga tattoo. Mga kapatid, that is a reflection of who they are inside. Saka po yung bata pag nagsalita. May mga bata po na pag nagsalita ay talaga po namang napakagalang. Napakagalang. Ako po'y natutuwa sa mga bata na nagbe-bless sa pastor at magalang. May mga bata po naman na nagmumura. May mga bata po na laging galit sa sanlibutan, lagi na lang nakasigaw, lagi nilang nakadabog, lagi na lang rebellious. Again, mga kapatid, that is a reflection of who they are inside. Kung kayo po ay puspos ng Espiritu Santo, it will show up in your character. Kung kayo po ay puspos ng laman, it will show up in your character. Kaya po kung ating po titingnan yung Galatians chapter 5, unahin ko po yung verse 19. Hindi maikakaila yung mga gawa ng laman. Ito, hindi maikakaila, hindi maitatago. Ito yung bunga ng kanilang tunay na pagkatao. Hindi maitatago ito. Ito'y bunga ng laman. Ano daw po yung bunga ng laman? The acts of the flesh. Thank you. Obvious, makikita nyo. Kung kayo po'y manonood ng balita, nako, lahat ng klaseng balita, makikita nyo, obvious na obvious yung gawa ng laman. Ano po yun? Sexual immorality, gawa ng laman, bunga ng laman. Impurity, tatagalugin po natin, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan. Naku, yung mga salita nila malaswa. Mga damit nila malaswa. Mga pinanonood nila malaswa. Yan. Kalaswaan. Pakikiapid. Kahalayan. Kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan.
In fact, mga kapatid, meron akong, nung pinag-aaralan ko po ito, si Bernard McGee, meron siyang outline dito, kinlasify niya yung mga kasalanan. Merong mga sexual sin, merong religious sins. Sa mata ng Diyos, yung relihiyon, mga kapatid, ay hindi cover. Yung pong relihiyon ay hindi cover sa gawa ng laman. Kaya sabi niya, ito gawa ng laman. Gawa ng laman. Ibig sabihin, mga kapatid, ito po ay masama, kasalanan sa mata ng Diyos. Gawa ng laman. Like what? Pagsamba sa Diyos-Diyosan or idolatry. Ano pa? Pangkukulam o witchcraft. Masabi niyo, Pastor, para hindi ba parang outdated na yan? Parang hindi na ata naniniwala ang mga tao sa ganyan? Abay, hindi kayo nanonood ng Harry Potter? The whole theme of Harry Potter is witchcraft. The whole theme of Harry Potter is sorcery. It's not an old medieval concept. It's as modern as Harry Potter. Nagaganap po yan. So, sexual sin, religious sins, ito po ay personal sins. Pagkapuot, hatred, gawa ng laman. Discord, jealousy, fits of rage, selfish ambitions. Kitang-kita niyo po yan sa mga kontraktor. Taas po ang kamay ng mga taga-Pasig. Naku, kapitbahay niyo si Diskaya. Muntik na nanalo kayang, mayor. Abay, akala nyo kung kayo merong isang luxury car, masaya na kayo. Abay, magkaroon kaya ako ng Mercedes-Benz kung di ako happy-happy. Abay, hindi ho isa lang ang kanyang luxury car. Ang kanyang luxury car ay 40 yung naka-record. Meron siyang Rolls-Royce, meron siyang Bentley, meron siyang Mercedes, BMW, everything. Abay, hindi pa siya masaya. Sabi niya, kaya daw niya binili yung Rolls-Royce kasi may magandang payong. Kaya daw niya binili yun dahil maganda yung payong. Talaga naman, napakaraming pera, no? Alam, ang tawag po dyan, mga kapatid, ay bunga ng laman. Selfish ambitions, dissensions, factions, envying, drunkenness. Yan, yung mga mahilig pong maglasing, reveling, and such like, which I forewarned you, even as I did forewarn you, they who practice such things shall not inherit the kingdom of God. Ang mga gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi magiging bahagi sa kaharian ng Diyos. So mga kapatid, itong bunga ng laman ay isang patunay sa iyo na hindi kakailanman magiging bahagi ng kaharian ng Diyos. Taas nga po ang kamay ng gustong maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, by the grace of God, by the power of God, by the Spirit of God, we need to what? We need to remove this from our lives. But the question is, how do you remove the works of the flesh in our lives? Mga kapatid, meron po silang tinatawag, naghahanap lang ako ng example dito, meron silang tinatawag na the principle of displacement. Sa science, displacement. So kung meron po ako ditong isang baso na puno ng tubig, pag po yung basong yon na puno ng tubig, ay nilagyan ko ng bato. Tama po ba, ma'am? Nilagyan ko ng bato. Yung exact size ng bato is the exact size ng tatapo na tubig. So the more bato I have in the baso, the more tubig yung tatapon. In the same way, mga kapatid, kung tayo po baso at tayo puno ng laman, the more of the Holy Spirit you put in your life, the more the fruit of the Holy Spirit you put in your life, the more it will displace. Sabihin niyo po, displace. Papalitan. Kasi po hindi pwedeng tatanggalin nyo, wala kayo ipapalit. Babalik din. Tama po, Chairman? Babalik din.
Oh, meron kayong mga daga sa bahay. Nilagyan nyo ng lason, namatay yung iba. Tapos pinabayaan nyo na, babalik po yung daga. Kaya dapat meron kayong pusa. Oh, sino po may pusa sa inyo? No. Sa amin po, meron po kaming 2 pusa na mahilig manghunting ng daga. Yung 2 pusa. Yung po kasing aso namin, takot sa daga. Yung pusa, matapang yung mga pusa. So, kailangan po, para mapalitan yung gawa ng laman, para mawala yung gawa ng laman, kailangan ma-displace, mapalitan ng bunga ng Espiritu Santo. Kaya po kaduktong agad. Yung verse 19 and 20 and 21, dinugtungan agad ng 22. At ang sabi sa 22, subalit. Lagay mo nga sa 22. Subalit. So, contrast. Danto po yung contrast, mga kapatid. Kung gusto mong maging bahagi ng kaharian ng Diyos, kailangan nating maiwaksi sa ating mga buhay yung gawa ng laman. And the only way we can do that is so that we may have the fruit of the Holy Spirit. Ang tanong, paano po ba natin, mga kapatid, makukultivate yung bunga ng banal na Espiritu? Alam niyo po yung ating mangga, from my knowledge of mangga, hindi naman po basta-basta namumunga lang yung mangga. Mga kapatid, kayo po mga bata, paano ba natin magiging mapapa-cultivate, mapapabunga ng maganda yung mangga? Number 1, Sister Jojo, sa amin, ang mangga, pinapausukan. Tama po ba? Pinapausukan. Bakit kailangan pausukan yung mangga? Number 1, para po mawala yung mga kulisap. Kasi may mga kumakain ng mga yung bulaklak ng mangga. So, pag papausukan mo siya, mag-aalisan yung mga kulisap dyan, inside. Number 2, syempre po, yung uso kasi, yan po ay carbon dioxide, at yun pong process ng science, yung carbon dioxide, ina-absorb ng halaman at nagpo-produce ng fruits. Isa pa pong ginagawa para maging mabunga, pinuprune. Hindi po kasi pwedeng maraming dahon, kailangan tanggalin mo yung mga dahon para maging mabunga siya. Hindi mapunta sa dahon yung nutrients, kundi mapunta sa bulaklak at magiging bunga. May process kung paano pong magiging mabunga at malago ang isang halaman. In the same way na may process kung paano, mga kapatid, na tayo ay magiging mabunga sa banal na Espiritu. At yan po ang mission namin ni Chairman for the whole month of September, para mabigyan tayo ng gaining a new understanding of the value of the fruit of the Holy Spirit. Now, ito pong bunga ng Spirit, mga kapatid, hindi nyo mapoproduce ng walang Spirit. Paano nyo ipoproduce yung fruit of the Holy Spirit kung walang Holy Spirit? Amen? Fruit of the Holy Spirit is nothing without the Holy Spirit. Kaya po napakaganda ng atin pong Sunday School this morning. Salamat po at inabutan namin yung aming Sunday School. Lagi ko po yung sinasabi kay Chairman, ako po talaga gusto ko pag nag-prayer tayo ng 9 o'clock, nandyan ako. Gusto ko yan. Yan ang desire ng puso ko. Pero pagka may kasama ako, hindi ko naman mamadali yung mga kasama ko. Hindi ko mamadali. So I have 2 choices. Maaga ako, pero ako lang mag-isa, o late ako, makasama ko sila. Sabi ni Chairman, dapat kasama mo sila. Kaya gisingin mo ng maaga. Natutuwa naman po ako at kasama ko sila. But, yan po inabutan naming lesson. Yung Holy Spirit. Kaya po ako excited kanina doon sa aming lesson, sapagkat maganda po yung mga points na pinoint out ni Chairman. Ang Holy Spirit, ever since in the beginning, nandun. Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Verse number 2, and the Spirit of the Lord hovers above the surface of the earth. So, nandun na ang Spirit right in the very beginning. Pero ano po ang pagkakaiba nung siya'y nandun in creation at siya'y nandito
sa ating mga buhay. Ang kaibahan po mga kapatid ngayon po the Bible says, sabi ni Paul, be filled with the Holy Spirit. So parang yung baso, mga kapatid, yung baso, kailangan punuin mo ng Holy Spirit. Para yung laman, displacement, para yung mga kasalanan at yung mga kamunduhan at gawa ng laman ay mapalitan. Sabihin niyo po, mapalitan. Mapalitan ng bunga ng Espiritu Santo. Kaya po, yan po ang challenge sa amin ni Chairman, na maipaliwanag sa inyo ng maliwanag kung paano natin madidevelop yung pong bunga ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. But how do you start the life in the Spirit? Yung po nating tanong this morning, how do you start the life in the Spirit? Number 1, John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Taas niya po kami ng mga anak ng Diyos. Amen. Kung kayo po ay tumanggap sa Panginoon, sumampalataya sa Panginoon, kayo ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, ang sabi po sa John 3:3, you shall be born again. Flesh is flesh, but you must be born of the Spirit. So mga kapatid, pag ikaw po ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw po ay na born again. Ikaw po ipinanganak na muli sa Espiritu. Ang ipinanganak ng laman ay laman, ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. So kayo po ay may bagong Espiritu. Sapagkat ang sabi po ng Ephesians chapter 2, tayo ay patay sa Espiritu dahil sa ating mga kasalanan. Subalit tayo ay muling binuhay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya po tayo mga kapatid ay mayroong bagong buhay. We are born again. Tanungin nyo nga po yung katabi nyo, born again ka na ba? Yan, born again ka na ba? O Mateo, born again ka na ba? Born again ka na kapag ikaw ay ipinanganak sa Espiritu. Pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero mga kapatid, hindi po dahil ikay born again, ibig sabihin, ikaw na ay puspos ng Espiritu Santo. Ikaw po ay ipinanganak ng Espiritu Santo, pero kailangan ka po mapuspos. Sabihin niyo po, mapuspos. Amen. Mapuspos. Kailangan kang mapuspos ng Espiritu Santo. Ang tanong, paano po bang napupuspos ng Espiritu Santo? Ang sabi po dito, He gave the Holy Spirit to those who obey Him. Acts 5:32. Kailangan meron po tayong pagsunod. Meron tayong we yield, we surrender to the Holy Spirit. Kasi po sabi nga ni Chairman kanina, pinag-usapan namin, you can grieve the Holy Spirit. You can resist the Holy Spirit. You can ignore the Holy Spirit. And if you grieve the Holy Spirit, if you resist the Spirit, hindi mo po mararanasan yung bunga ng Espiritu Santo. Paano mararanasan? Nire-resist mo. So, kailangan we surrender to the Holy Spirit. We yield to the Holy Spirit. We are filled. Kaya sabi ni Pablo, Ephesians chapter 5, be filled with the Holy Spirit. Yun po ang ating ginagawa mga kapatid kapag kayo lagi nagpe-pray, kayo lagi nagwo-worship, kayo lagi nag-church, lagi kayo nagme-meditate, and you obey, you fill your life with the Holy Spirit. And by law of displacement, the more Holy Spirit fills your life, the more yung mga gawa ng laman ay nawawala sa inyong mga buhay. Can you say amen? Yun po foundation ng atin pong pinag-aaralan. Ngayon po, nais ko pong i-emphasize that we cannot produce the Holy Spirit, the fruit of the Spirit on our own. Sabi nga po ni McGee, it's not a do-it-yourself project. Di ba? DIY. Sino sa inyo mahilig sa DIY? Oh. Ako po mahilig dyan, DIY. Sabihin po ba, gagawin mo sa sarili mo. Hindi mo pwedeng gawin sa sarili mo yung fruit of the Holy Spirit. Hindi pwedeng, hindi. Pagsisikapan ko to para ako mapuno ng love. I cannot produce love in my heart.
I cannot produce joy in my heart. I cannot produce gentleness in my heart. It is the product of the Holy Spirit. Hindi ko po kayang palaguin ang buhok ko eh. I cannot do that. I cannot. Hindi ko kayang palaguin ang buhok ko on my own. Kailangan meron akong i-apply para lumago. Meron akong iinumin. Sabi ng wife ko, Daddy, inom tayo ng vitamin B12 para lumago. Hindi ko po kayang paitimin ang aking buhok. Oh. Actually po, sabi ko nga kay Brother Perry, sabi niya, Pastor, pupunta na sana ako ng Oman, kaya lang, meron pa kaming issue sa edad. Kasi daw, pagka malapit na mag-60, medyo may question pa. Sabi ko, malapit ka na ba na mag-60? Sabi ko, para ka lang 50. Wala ka pang puti. Pastor, nagkukulay ako eh. Sabi niya. Oh. Ako po, dati po, nagkukulay ako ng Bigen para umitim, ma'am. Nung ako'y masaksakan ng COVID-19 vaccine, may side effect yun eh. Nagkakaroon na ako ng nangangati. Nangangati. So, ang sabi po sa akin, itry mo yung herbal. Herbal. Kaya po ang aking pagkulay herbal. Kaya nga lang po, hindi siya ma-perfect, ma'am. May nahalo-halo kasi. Minsan, violet. O ngayon, parang orange. Sabi ng anak ko, Pastor, parang orange ang buhok mo. Daddy, parang orange ang buhok mo. Pasensya na kayo, minsan orange, minsan violet. Basta wag lang puti. Kasi pag puti, pangit tingnan puti. Ma'am, hindi ko siya mapatubo, hindi ko siya mapaputi, maipapaitim. Kasi it's not, I don't have that power. In the same way, mga kapatid, yung fruit of the Holy Spirit, hindi mo kaya i-produce on your own. Kahit ka religious, you try. You cannot produce love on your own without the Holy Spirit. It is the fruit of the Holy Spirit. Meaning, kapag may Holy Spirit ka, mapuproduce yan sa buhay mo. Amen? Kaya kung wala kayong love, baka wala kayong Holy Spirit. Kung wala kayong joy, baka wala kayong Holy Spirit. It's the product of the Holy Spirit. It's the work of the Holy Spirit. It's the power of the Holy Spirit in your life. So we accept the Holy Spirit and we are filled with the Holy Spirit. We yield to the Holy Spirit. We obey the Holy Spirit. And the fruit will manifest. That's the word. It will manifest in our lives. It will show up in our lives because it's the work of the Holy Spirit. Ang akin pong dalawang topic this morning, number one, is love and joy. Now, God is love. Amen? Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7 and 8. Oh, di ba? Ganyan po mag-memorize sa mga bata eh. Without God, you cannot produce love. Because God is love. Kaya nga po, kapag meron ka Holy Spirit, and Holy Spirit is God, God will produce love. So the question is, how do you describe love? How do you define love? Pag yan po ang ating pag-uusapan, definition of love, syempre po, pupunta ka sa 1 Corinthians chapter 13. Ito po yung binasa namin sa kasal ni sa kasal ni Bless saka ni Migs. Diba? You remember Migs? Dalawa pa kaming pastor doon, Dalawa pa kami. Sa kasal ni Migs. Ito yun Binasa namin to. 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Pakilagay nga natin yan. Thank you, Joyce. Si Joyce, napakagaling Lagi advance. Mga kapatid, this is how you describe love. This is how you define love. This is the essence of love, the nature of love, produced by the Holy Spirit in your life. Number one, ang pag-ibig ay matyaga. Ang patient. Ang pag-ibig ay magandang loob o kind.
Ang pag-ibig ay hindi mainggitin, hindi daw jealous. Ang pag-ibig ay hindi mayabang o boastful or proud, hindi mapagmataas, hindi mayabang. Hindi magaspang, verse 5, hindi magaspang ang pag-uugali. Yan, magaspang. Diba? Pino, magaspang. Rude. Ang may love, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, selfish. Hindi magagalitin, irritable. Meron ba kayong kilala mga ganyan? Irritable. Bagyang kibot, irritable. Irritable. Ganyan ba ang mga magulang nyo? Irritable. Lalapit sa inyo. Hihingi ka na naman ng pera. Naiirita magulang sa inyo. Oh. Irritable. Irritable, not irritable. Hindi nagtatanim. Yan. Hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Keeps no records of wrong. Alam niyo mga kapatid, normal sa tao yang nagtatanim ng sama ng loob at nagre-record ng sama ng loob. Kaya pag nag-away kayo, di ba Nubet, pag nag-away kayo, mahaba yung sumbat, mahaba yung litanya. Sabi niya, malalim ang pinaguhugutan. Ikaw, lagi kang ganyan. Nakilala pa lang kita, nililigawan po lang ako, ganyan ka na. Abe, isusumbat lahat sa iyo ngayon yon. Abe, naglilista pala, ang haba ng lista. O, di ba, Sister Doric? Ilang taon na ba kayo anibersaryo? 57 years. Can you imagine, pag nag-away ni Ka Junior, nilitanyahan mo siya ng 57 years na. No, ang pag-ibig hindi naglilitanya, hindi humuhugot ng malalim, hindi nagre-record, it keeps no record of wrong. Yan po sabi dyan. 6, hindi nito ikinatutuwa ang masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan, ang pag-ibig ay matiisin. Sabi niyo po, matiisin. Kaya po, hindi niyo masusukat ang pag-ibig ng magulang, ang pag-ibig ng nanay. Sa sobrang matiisin. Di ba, bless? Talaga namang, pag ikay mag-aasawa at ikay magiging nanay, kailangan mahaba ang iyong patience. Sapagkat, nako, ang magulang kailangan matiisin sa kanilang mga anak. Minsan, matiisin sa asawa. Di ba, bless? Buti lang napakabait ni Migs. Oh. Matiisin. Ang pag-ibig ay matiisin, ang pag-ibig ay mapagtiwala, puno ng pag-asa. Puno ng pag-asa. Magbabago din yan. Kaya alam ko po mga kapatid na ang Holy Spirit ay kinukultivate niya sa atin yung agape love. In fact, sa pinag-aralan ko po, Chairman, sa research ko, yung lahat daw po ng love word na ginamit dito patungkol sa banal na Espiritu Santo ay agape love. Kasi po yung agape love, yung pong love na unconditional. Sacrificial. Word ni Chairman yan. Unconditional. Sacrificial. That is the love produced by the Holy Spirit. Kung hindi po galing sa Holy Spirit, yung love nyo, tinetesting, bumibigay. Kaya nga po sa Amerika, mga kapatid, more than half of all marriages end up in divorce. Kasi yung kanilang love cannot go the distance. Yung sabi nila, their love cannot go the distance. After difficulty, they give up and quit. Let's call it quits. And they cannot move on anymore because they ran out of love. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. They ran out of love. Ladies and gentlemen, if it is the Holy Spirit, ang sabi po dyan, love never fails. Love never gives up.
Kung tunay na Holy Spirit yan, it will never surrender. Ang sabi po doon ay stubborn love. It will not give up. Sometimes gusto mo nang mag-give up, pero hindi ka maka-give up kasi meron kang love. Na ikukwento ko po sa inyo, meron po akong anak, ang pangalan ay Liam. Liam. Sabi ko nga kay mama, hindi ko naintindihan yung anak ko. Mukhang. Alam niyo po si Liam, mga kapatid. Very close to me. Yung anak kong yan, he sleeps here. Dito yan natutulog sa akin paggabi. Dito. Iniiwanan ko mami niya, tumatabi ako sa kanya, matutulog siya dyan. Hindi siya matutulog pag hindi siya dyan matutulog. My boy, there is no limit to my love to that boy. Oh. Lahat na lang nahingin sa akin, ma'am, ginagawan ko ng paraan. Mabili ko lang. Nagpabili sa akin ng PS5. Kamahal nun, ha? Inaaway na nga ako ng misis ko, ginawan ko ng paraan. Mabili ko lang. Pero pag nagalit siya, ma'am, nagme-meltdown, out of control. Pag nagalit. Hindi ko alam ang gagawin. Minsan nagalit sa akin. Ginupit lahat ng damit ko. Ginupit. Sabi ko, Liam, ba't mo naman gugupitin yan? Pang church ko yan. Kaya yung salamat na lang, napakabait ng Diyos. Meron tayong Brother Benji and Sister Let. Palakpakan nga po natin sila. Brother Benji, Sister Let. Sabi ko, anak, pang church ko yan. Ba't naman ang ginupit? Buti na isang araw, lumapit si Sister Let, Pastor, meron kami yung bagong barong ko. Praise the Lord. Ito po, oh. Hindi ko man, nagagalit ka, pero you can't give up eh. You can't give up. Minsan, nagalit sa mami niya. Ang ginupit, yan, kinater naman yung mga bag niya. Yung mga bag niya. Minsan, sa Cavite nagalit. Nagme-meltdown, nagme-meltdown. Binasag yung TV, ganyan kalaki. Sometimes I want to give up, but I can't. Because of love. You can't give up eh. You can't. As long that there is love, you can't give up. Pray ko lang, Lord God, please help my son matured. Kahapon po, birthday ni Zoe, kasama yung mga classmate. Aba, very independent. Hindi nalapit sa akin masyado. Nag-i-enjoy sa mga friends. At lagi may kasamang girl. May kasamang girl. Aba, binata na anak ko. Sumakay dun sa Vikings, sa may MOA. Katabi yung girl. Sumakay dun sa gumaganon. Katabi yung girl. At, sabi nga ng mami niya, bit-bit yung bag ng girl. Aba, binata na si Liam. Kaya pala bumabait. Kaya pala nagmamatured. We can't give up eh. That's love. Amen? Love does not give up. Pag mahal mo, hindi mo susukuan. Sabihin niyo sa katabi niyo, hindi susukuan. Pag mahal mo, hindi mo susukuan. Never. Never. Hindi mo susukuan. Kahit autistic, kahit ADHD, kahit ano, basta love mo, hindi mo susukuan. Kasi that's the fruit of the Holy Spirit. Now, let me go kasi may communion po tayo. Another one is joy. Joy is pure delight. Yun po ang definition niya. Joy. Iba daw po yung happiness, iba daw po yung joy. Kasi po yung happiness depends on happening. Naku, happy-happy yung mga bata kasi may birthday. Pag walang birthday, hindi sila happy. Happy yung mga bata kasi may mga candy. Pag walang candy, hindi sila happy. So, joy is not happiness. Happiness depends on happening, but joy depends on Jesus. Sabihin niyo po, depends on Jesus. The joy of the Lord is my strength, di ba? The joy of the Lord is my strength. So mga kapatid, the joy of the Lord, the fruit of the Holy Spirit, joy is from the Lord. The joy of the Lord is my strength.
Hindi po siya ginagawa natin joy. Siya po ay bunga. Joy is pure delight. Joy is divine pleasure. Pag ikaw po'y nagagalak sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo, that's joy. Sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Without Jesus, there is no joy. Joy, unspeakable, and full of glory. Wala ka kasing fountain of joy pag wala yung Holy Spirit. Wala kang source of joy pag wala si Jesus. You cannot manufacture joy. O, ngumiti ka, ngumiti ka. Kahit ano sabi mo ngiti ka, pag walang joy, yung ngiti mo maasim. Di po ba? Yung ngiti mo maasim kasi pilit na pilit kasi walang joy inside. Joy, unspeakable, full of glory. So joy is pure delight. Joy is divine pleasure. Joy is exhibition of happiness in Jesus. Yon. True happiness is happiness in Jesus. That is joy. Meron po ditong ilang sinabi about joy bilang joy of the Holy Spirit. Pag po kasi may ginawa ang Diyos sa buhay nyo, hindi nyo, yun ang reaction eh. The Greek word for this is charis, meaning joy in the Lord. Yun po yun eh. Joy in the Lord. Meaning, kaya ka may joy kasi may ginawa ang Diyos sa buhay mo at hindi mo mapigil maging joyful. Joyful. Sa kabila ng pain, sa kabila ng difficulty. Kaya sabi niyo doon, rejoice in the Lord. Sabi niyo po, in the Lord. In the Lord. Nung sinulat po yan ni Pablo, siya'y nakakulong. Nung sinulat niya yung Philippians, nakakulong po siya. Pero ang sabi niya, rejoice in the Lord always. So kahit po may problema, pwede kang maging joyful kay Lord. Kasi alam mo, hindi kanya iniiwanan, hindi kanya pinababayaan. Looking back, mga kapatid, I am turning 59 in November, ma'am. Sa November, 59 na ako eh. Charma, isa na lang taon. Pareho na tayong senior citizen. Yeah. Kasi po pag senior citizen, wala nang bayad sa parking. Pag senior citizen, walang bayad sa parking. Perry, walang bayad sa sine. May discount sa gamot. May discount sa grocery. Sabi ko sa inyo eh, kung pwede lang pikein yung senior card, maganda kaya maging senior. I'm looking forward to it. Anyway. Kaya ako po nabanggit yon, yung senior. Mga kapatid, joy. Kapag kayo po ay may joy, ito po ay response sa ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Amen? Pag may ginawa ang Diyos sa buhay nyo, meron kang joy. Kasi may ginawa ang Diyos eh. So, ikay nagagalak. Kaya ko po nabanggit yon. Isa sa mga mabigat pero nakakagalak na karanasan ko sa buhay, mga kapatid. First time po nangyari sa akin. First time nangyari sa akin yung ako'y na-operahan. First time. Yung ako po'y nagkaroon ng parang sis sa dila. Mahirap pala ma-operahan, ma'am. Mahirap. Kala ko mamamatay ako kasi namamaga yung tangko. Hindi ako makakain, hindi ako Mahirap pala dito. Pinagpe-pray ko, pagalingin ako ng Diyos. Iba ang way ng Diyos eh. Gumaling naman po ako sa biyaya ng Diyos. Wala na po, praise the Lord, clear na. Pero nung panahon po na ako po ay dumadaan po sa ganyan, out of the blue, biglang may nag-text sa akin, Pastor, the Lord impressed in my heart to bless you. I am sending you 100,000. Ba? Out of nowhere. Sabi ko, praise the Lord, may pambayad na ako sa ospital. Libre naman po, pero mga gamot and everything. So, kumbaga nabalanse yung
sakit ng ano ko, pero biyaya ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Nung isla nakaraan, nakita-kita kami magkakapatid. Sabi nung bayaw ko, Kuya, mukhang pudpud na yung gulong ng kotse mo, ha? Delikado yan. Hindi ko lang masabi sa kanya na wala ako pambili. Sabi ng sister ko, di ba, Kuya, papadalang kitang pambili. Aba, pinadala na akong pambili. Hindi lang 2 gulong, pinadala akong pambili. 4 na gulong. Aba, di mo? Thank you, Lord. Ang Diyos, magaling ang Diyos eh. Magaling ang Diyos. Hindi mo alam kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Ito lang po last week. I'm gonna close with it. Last week. Nagsalita po ako sa Chinese church, sa Caloocan. Ang amin pong lesson ay tungkol sa isang master na meron siyang 2 alipin na pinatawad niya ng utang. Yung isa, ang utang sa kanya ay $1 million. Sabi niya, bayaran mo ako o ipagbibili ko lahat ng ari-ari mo, pati asawa mo, bayaran mo ako. Lumuhod sa kanya, mahal na hari, patawarin po ako, bigyan pa ako ng chance, babayaran po kita, maawa ka. Nagmakaawa siya, naawa yung hari, sabi ng hari. O sige, kinakancel ko na lahat ng utang mo. Wala ka ng utang sa akin, you're free. $1 million. My God. Paglabas po nung alipin yun, nakita niya yung isang alipin na may utang sa kanya at sabi niya, ikaw, may utang ka sa akin, bayaran mo ako. Ang utang lang naman po few $100. Ikaw, bayaran mo ako. Sinakal niya, bayaran mo ako. Lumuhod, nagmakaawa, patawarin mo ako, babayaran kita, bigyan mo ako ng chance. Abay, hindi pinatawad. Pinakulong. Yung mga kapwa niya alipin na naawa doon sa tao, nagsumbong sa hari, mahal na hari, yung pinatawad mo ng $1 million, yung hindi niya napatawad yung may utang sa kanya ng $100? Ba, nagalit yung hari. Pinatawag ulit. Ikaw, pinatawad kita ng $1 million. Yung may utang sa'yo ng $100, hindi mo napatawad. Napakasama mong alipin. Ikulong yan hanggat hindi nakakabayad. Yun po ang topic ko, no? Sabi ko, how I wish na mayroong magbabayad ng aking credit card. Sabi ko lang naman, hindi naman ako yun lang po sinabi ko. Based on the story, how I wish na merong ganyan na magpapatawad sa akin sa aking utang sa credit card. Aba ma'am, may nag-text sa akin. Pastor, God told me to bless you. I'll send you money to pay for your credit card. Oh, praise God. Aaron, would you believe this? Pinadalan ako ng 100,000. Binayad ko na lahat. So wala na akong utang sa credit card. Hallelujah, praise the Lord. Ang tawag po doon ay joy. Joy. Dapat pala sinabi ko sa kanya, 3 credit card ko. Biro lang po. Pag may ginawa ang Diyos sa inyo, mga kapatid, it produces joy. Can you say amen? Joy. We serve a faithful God. And the Holy Spirit gives you joy in serving Jesus. Tayo pong lahat ay